Mula Hilaga, Timog, Silangan at Kanluran, saan mang dako ng daigdig naroon ng bawat isa mula po dito sa Pilipinas, ang inyong pong lingkod, mundo at karunungan ay buong pusong naghahangad na naway ang lahat ay makapamuhay ng ligtas, mapayapa at maunlad. Ngayon naman po mga kamundo ay aking babahagi sa inyo ang kasaysayan o pinagmula na bahagi pa rin ng mitolohiyang Pilipino, ang mga anito o mga diwata. Ngunit bago po natin simulan ng pagbabahagi, tayo po muna ay sabay-sabay na magpasalamat o magpasinaya sa karunungan at kadakilaan ng po may kapal na patuloy sa pagsaboy ng walang hanggang pag-ibig at patuloy sa pangangandili sa lahat ng may buhay sa buong sanlibutan. Bilang panimula po mga kamundo na basyang bahagi ng mitolohiyang Pilipino, ang mga anito o mga diwata ay tumutukoy sa mga espiritu ng mga ninuno, espiritu ng kalikasan at mga Diyos sa katutubong pambayang relihiyon ng Pilipinas bago dumating ang mga Kastila hanggang sa kasalukuyan. Bagaman maaaring may ibang kahulugan at ugnayan ang katawagan depende sa pangkat etnikong kinabibilangan ng bawat isa sa atin, maaaring tumutukoy din ito sa mga inukit na figurang malatao, ang taw-taw na gawa sa kahoy, bato o garing na kinakatawan ang mga espiritong ito. Kilala din minsan ang mga anito, isang katawagan na malawak na ginagamit sa Luzon bilang diwata sa ilang mga pangkat etniko, lalong-lalo na sa mga Kabisayaan. Tumutukoy ang pag-anito sa pagkikipag-usap sa mga espiritu na kadalasang sinasamahan ng mga ritual o pagdiriwang kung saan umaakto ang isang katalunan o babaylan sa wikang Bisaya bilang isang medium o tagapamagitan upang makipag-usap ng diretso sa mga espiritu. Kapag partikular na kinasasangkutan ng isang espiritu ng kalikasan o Diyos, tinatawag itong pagdidiwata. Ang ritual na ito, inuulit ko, ay tinatawag na pagdiwata. Tinatawag din minsan bilang anito lamang ang akto ng pagsamba o ang isang sakripisyong pangrelihiyon sa isang espiritu. Tinutukoy minsan ang paniniwala sa anito bilang anitismo na sa wikang Kastila ay anitismo o aniteria sa panitikang pang-eskular. Ngayon naman po dumako tayo kung ano po ba ang tinatawag nating mga diwata. Ang mga diwata sa mitolohiyang Pilipino, ang isang diwata hango mula sa Sanskrit na devata, inkantada sa Kastila ay isang uri ng Diyos o espiritu. Nagkaroon ng mga antas ng kahulugan ng katawag diwata simula noong paglagum nito sa mitolohiya ng pre-kolonyal na mga Pilipino. Tradisyonal na ginagamit ang katawagan sa mga relihiyon ng Kabisayaan, Palawan at Mindanao. Samantalang anito ang ginagamit kapag sinasalarawan ng engkanto sa Luzon. Parihong katawagan ang ginagamit sa Bicol, Marinduque, Romblon at Mindoro na pinapahiwatig ang walang pinapanigang lugar para sa dalawang katawagan. Mga kamundo, ang aking pong ibinahagi ay mula sa aklat na inilimbag ni Ginoong William Henry Scott noong 1994 na pinamagatang Barangay 16th Century Philippine Culture and Society na isinali naman sa wikang Tagalog na masyang matatagpuan sa Ateneo de Manila University, Quezon City. Mga kamundo, lagi po natin tandaan na ang lahat ng aking binahagi o inilahad ay bahagi lamang ng kwento, kasaysayan o mitolohiya, sapagkat alam naman po natin na ang mayakda ng simula at wakas ay tanging Diyos po lamang na siya makatwirang hahatol o hukom sa landasin ng ating buhay na naaayon sa inulman nating kapalaran. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagpapaalalang patuloy po nating pangalagaan at pagmalasakitan ng kalikasan, maging mga aso at pusa upang araw-araw natin mabatid ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing mahal ko po kayo. Maraming salamat po.